Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And I am Rehana A. Salim. So I am a presenter for today. So this is my topic, Lesson 5, the difference between reason and will. So the first is, the will is what disposes, what the intellect process. Reason conducts the study, research, investigation, fact-finding. It uses logic, the principle of consistency, avoid fallacious reasoning to come up with the truthful and accurate proposition. So, ang ating isipan o katwiran ay nagsisikap na matuklasan ang katotohanan sa pamagitan ng maingat na pag-iisip, pananaliksik at paggamit ng lohika. Ngunit kahit matuklasan na ng ating isipan ang tama, na sa ating kalooban pa rin sa ating personal na pagpili ang magdesisyon kung ano ang gagawin. So next, dito naman tayo sa the will is the faculty of the mind that is associated with decision making. It's the one that say yes or no. So, ang kalooban, ang bahagi ng isipan na responsable sa paggawa ng mga desisyon. Ito ang nagdedesisyon kung tatanggapin o tatanggihan ang napag-isipan na ng isipan. Sa esensya'y nagsasabing oo o hindi sa iba't ibang pagpipilian. So next, decision making, which is an activity of the will, can be developed early in life. Like children, one should already be given the opportunity to exercise his will, like being trained to make choice from altero. So, ang paggawa ng desisyon ay isang kasanayan ng kalooban na maaaring malinang sa murang edad. Dapat hingkayatin ang mga bata na gumawa ng mga pagpipilian upang mapalakas ang kanilang kakayanang magdesisyon ng nakapag-isa. So next, a culture of spoon feeding does not develop the will. Banking education, a method of teaching where the teacher simply deposits fact and concept and withdraw the same periodically during quizzes and tests without encouraging the student to think and reflect, does not promote the development of a will. So, ang kultura ng pag-banking education ay nakakahadlang sa pag-unlad ng kalooban ng isang mag-aaral. Sa pagsusubo, ang mga guro ang gumagawa ng lahat para sa mag-aaral. Hindi pinapayagan itong mag-isip o gumawa ng mga desisyon. Sa banking education, ang mga guro ay nagbibigay lamang ng mga katotohanan para sa pagsasaulo ng hindi hinihikayat ang praktikal na pag-iisip o reflection. And next, Jean-Paul Sartre, the French philosopher and the most popular existentialist, was saying that an individual's person is nothing until she starts making decisions. Apparently, the mark of the maturation of culture is manifested through the development of a culture of moral strength. So, sinabi ni Jean-Paul Sartre na tayo ay nagiging kung sino talaga tayo sa pamamagitan ng mga pagpipiliang ginagawa natin. Hindi lang tayo ipinanganak na may layunin
ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagdesisyon para sa ating sarili. Ang isang matandang kultura ay isa kung saan ang mga tao ay may lakas ng loob na pumili ng tama. And next, or virtue or willpower, it's free will. Free will is the capacity of rational agents to choose a course of action from among various alternatives. So, free will ang kakayahan ng isang taong magpasya o pumili ng aksyon mula sa iba't ibang opsyon gamit ang isip at rason. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta na lang kumikilos dahil sa utos o emosyon, kundi dahil pinili niya itong malaya. Ang free will ay konektado sa virtue at willpower. Virtue ay ang paggawa ng tama at mabuti ayon sa konsensya at moralidad. Willpower ay ang lakas ng loob o disiplina na sundin ang tama kahit mahirap. And next, free will is the ability to choose between different possible courses of action. Independent, the power of right to act, speak, or think as one wants to. Hornado, 1972, the stuff of the free will is a multidimensional power, energy, or strength. So, free will ay ang kakayahan ng tao na pumili ng aksyon, magsalita o mag-isip ayon sa kanyang sariling kagustuhan nang walang pumipigil o pumupwersa sa kanya. Ibig sabihin, malaya tayong gumawa ng desisyon para sa sarili natin. Ayon kay Hornado, 1972, ang free will ay hindi lang simpleng pagpili, ito ay isang multidimensional na kapangyarihan, enerhiya o lakas. Nangungulugan ito na ang free will ay may lalim, ito ay may kinalaman sa isip, damdamin, moralidad at espiritualidad ng tao. And next, emphasis is made on what freedom is and not on what it is not to say that one is free when there is an absence of obstacles is to give a picture of a weak person who cannot work to get out his room to despite an open door. So, ang tunay na kalayaan ay hindi lang kawalan ng hadlang, hindi sapat na bukas ang pinto kung hindi ka rin kikilos para lumabas. Ang malayang tao ay yung gumagamit ng kanyang kakayahan at desisyon upang kumilos at piliin ng tama. And next, freedom must not only be understood as the absence of obstacles, it must be an autonomous energy. So, ang kalayaan ay hindi lang simpleng kawalan ng balakid. Dapat din itong ituring bilang isang sariling lakas o enerhiya, isang kakayahang kumilos at magpasya mula sa sarili, hindi dahil sa takot o puwersa ng iba. And the last one, the courage to be. Purity of heart is to will one thing, say Kierkegaard, but the will one things need courage according to Paul Tillich, 1952. Courage is self-affirmation. In spite of that, which tends to prevent the self from affirming itself. Courage is the affirmation of being in spite of non-being. So, ayon kina Kierkegaard at Tillich, ang katapangan ay mahalaga sa pagiging totoo sa sarili. Sabi ni Kierkegaard, ang
purity of heart is to will one things. Ang tunay na puso ay yaong may malinaw at matibay na layunin, pero para gawin ito, kailangan ng tapang. Para kay Tillich, ang tapang ay ang pagpapatatag ng sarili kahit na may humahadlang o nagbabanta sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, ang katapangan ay pagpili sa pagiging totoo sa kabila ng takot, duda o panganib. So that's all. Thank you for watching.